Bumubuhos na naman ang niebe. Kamusta kayo? Kahapon nagtanggal ako ng snow, naglinis ako ng snow. Ngayon bumubuhos na naman yung niebe, so back to back. Pero ang kagandahan nito ay isang pulgada lang ang taas niya, maybe less. Kaya kung less, pwede kong iwanan. Pero dahil pulido akong tao, at saka yung iba talaga gusto nilang malinis at nagbayad sila ng extra dahil doon, yun ang gagawin ko. Pero hindi lahat. Kaya ang aking iniisip ngayon, dahil may mga natirang snow nung kagabi, dumaan yung plow truck kasi yung naglilinis ng mga windrow, yung windrow na services dito. Ito yung nagtutulak ng snow palayo sa... Okay, I'm back. Biglang nagka-error itong phone ko eh. Siguro nalagyan uli ng snow. Pag kasi nalalagyan ng snow yung screen, parang yung ewan ko na naranasan nyo na yun sa sarili nyong phone. Para siyang kamay na may napipindot at nagbabagong screen o may lumalabas na app, yung messenger, yung text messenger. Kaya kailangan kong patayin muna. Pinunasan ko. Kaya nandito ako sa taas para hindi siya malagyan, pero humangin kaya nalagyan somehow. Okay. Ano bang sasabihin ko sa inyo? Ang bala ko talaga, weekly ang aking update, ang aking upload. Pero mukhang napapadalas, lalo pag may events na ganito. I think normal yun. Marami pa nga pala akong mga videos na hindi ko ma-upload. At teka, may parating. Ito yung matanda na kahuntahan ko. Ibababa ko muna yung phone. Hawak ko muna para simpleng hey Bob, Mary! We got one more inch, I heard. We're gonna have one more inch tonight. Yeah, but who knows? At least the flow is okay, right? It's not so wet. Well, yesterday was wet. I should give you the link because I recorded some of the videos, the snow removal. You will enjoy it because I'm doing the whole neighborhood, right? Yeah, I'm doing like over 2 dozen, so it's a lot. But I feel as best as I can, as best as I could. But I'll send you the link. Yeah. Okay. Well, mukhang ewan ko na kung narinig ninyo yun. Kung hindi nyo narinig, pretend nyo lang na kausap ko yung sarili ko. Kausap ko yung snowblower ko, katapat ko. Try not to get the street sign eh. There. I get easily distracted. Tapos madaling ako mag-shift ng topic. May mahaba akong upload, di ba? Napanood nyo na ba? Yung nagtatanggal ako ng Belen. I think I like that idea. Pag may ginagawa akong trabaho, ang bala ko kasi dito, again, hindi ko pa na-ship ko anong klaseng from time to time sinasabi ko ito sa video. Hindi ko alam kung anong content itong aking video. Kasi minsan mayroong yung how-tos or tip or minsan politika. Ang cute ng mga bata.
Yan yung bus nila. Alas 3 na yata eh. Wow, what's going on? Dali. May parang police dito, unmarked. Lumabas na naman ako, magkakaroon na naman ng patak ng ulan. It's an unmarked car. I mean, I could talk to you about unmarked cars. The reason kung bakit ako tumitingin kasi this is a good neighborhood. Nakakatawa nga yung aking mga kapitbahay dito. Pag may mga ambulansya, fireman, at even kapulisan, which is bihirang-bihira. Although mas madalas yung ambulansya dahil marami mga seniors dito. Yun ang dahilan kung bakit ako yung nagte-take care ng kanilang property pagdating sa cutting their lawns, leaf removal, fall leaf cleanup, at snow removal. Kaya this is a good neighborhood. It's old ito. Makita niyo naman yung mga bahay. At ayun ka na naman, lumawig ka na naman. I love this neighborhood. Maybe we should talk about this neighborhood. Nakita ko yung pagpapalit ng neighborhood nito. Of course, tumatanda ang mga tao, binebenta ang bahay dahil hindi na nila matirhan dahil nag-iisa na sila sa buhay. Totoo yun. Dahil iba nag-move na sa retirement home or nursing home. At nakakalungkot lang. Yung iba pumanaw na. Marami na akong pinuntahan dito na punerarya. Ito na naman yung kaibigan kong isa, kapitbahay. Maraming punerarya. Tapos pinopoint pa yung daliri eh. Ayun sila. Okay, let's talk about this neighborhood. Noong 20 years ago, dito, sa neighborhood na to. 20 years ago, nung mahigit 20 taon na nakakaraan ng lumipat ang pamilya ng misis ko dito. Binili itong bahay na to ng aking mother-in-law, ng aking in-laws. Napakasimple ng buhay dito. Ang ibig ko sabihin, mga taong nakatira, very simple. Kailangan ito lang ginagawa nila, yung typical na sa West na buhay. Trabaho at hardin sa spare time nila or sa weekend. At ang socializing nila dito ay yung kamustahan kayo ng kapitbahay, gano'n. Move here. Wala akong maposisyonan kasi pag in-extend ko dito na nalalagyan ng snow at ayoko kayong mag-quit. 7 minutes. Let's keep this less than 15 minutes. How's that? See. Simple, okay. Simple ang buhay. At dumaan ang mga panahon, nagbabago nga. Pero sa pagbabago na yon, nagbago din ang ekonomiya dito sa bansa na to, sa Canada. Hindi lang ekonomiya talaga kundi yung mga pulisiya ng pamahalaan. Ang pagbabago noon ay nagdulot ng pagkakaroon ng mga tao na para sa akin hindi karapat-dapat na magmay-ari ng mga bahay dito ng ganun na lang, sabihin na natin. At ang mga nag-move out, binenta ang bahay nila, may bumili, pero ang bumili hindi tinirahan. Bagkus ito ay pinaupahan. Nothing wrong with that. Pero nakita ko yung
ito isa lang sa karamihan. Pumapatak na naman ang snow. Ewan ko, sana makita ninyo. Tingnan nyo yung aking coat. Yung aking coverall. Makikita nyo yung patak ng snow. How's this? Mas makapal pa dyan. Hindi na justify ng camera eh. Naging ano yun eh. Parang online naging trend. Napansin ko na dito may kapitbahay na ginawa yon, binili niya yung bahay, bagong kapitbahay. Hey, nasan yung kapitbahay? Oh, may mga naglilis na, 2 pamilya, maybe more. Tapos nasundan ng isang bahay, binili rin. At ganoon din, nagbibilihan. Hindi tinitirhan ng mayari, kundi pinapaupahan. Sabi ko, okay? Lalo pag lumalayo itong mga I'd say past before pandemya. At napansin ko napakaraming mga agent, realtor dito na nagtatanong dito bahay-bahay kung gusto ibenta yung bahay, di ba? To the point na medyo napipissed off ako kasi para silang mga langgam, bubuyog, ang dami nila, iba-ibang uri, iba-ibang kanilang ahensya. At ilang beses din akong in-approach nila. Sinabi kong may oras ako para kausapin sila. Nung una, polite ako. Ano yon, tungkol saan? Tinatanong nila kung gusto ko daw ibenta ang bahay. Sabi ko naman, hindi ko ito bahay. At sinabi ko naman sa kanila na may mga okasyon na sinasabi ko, oh, alam mo ba kung kailan darating o nandiyan yung may-ari? Sabi ko, yeah, alam ko na andito sila at hindi ka nila i-entertain kasi hindi nila binibenta ang bahay. Oh, at gusto ko lang namin makausap. Well, ako kasi siguro nakikita ng mga ibang kaibigan ko online the way I respond or the way I talk to them kahit sa online lang, pang comment na ito naman sila comment na hindi ako makapag-concentrate pag may parating. Yung kausap kanina si Bob and Mary, paparating na although diretso sila dead ahead. Katapat ko ngayon pero malayo sila, galing silang cul-de-sac eh. Itong tapat ko cul-de-sac kasi yan. Focus. Sinasabi ko sa kanila yon at alam ko naman may unawaan naman kami ng mga pamilya ko dito tungkol doon. Nagpapagkwentuhan nga namin itong mga lugar dito at at the same time nakakalungkot. Pero wala kang magagawa dahil yun ang batas, may mga nakakalusot yung iba. At sabi ko nga dito, anong hihintayin nila dito na kasi pinapaupahan dito yung mga basement. Which is karapatan nila yon, pero dapat nilang intindihin na kapag naging normal na talaga yun na naintindihan ko yung demand nun at naintindihan ko yung pagkakataon ng mga homeowners. Pero kung yun ang mangyayari, kailangan gawan din ng paraan kung make sure na safe ang mga basement. Let me explain. Dahil minsan dito alam ko na nagdadamihan ng mga, hindi naman sobrang dami, kasi 2 pamilya sa isang basement. Marami na yun kasi may mga anak at gusto lang na dapat makasiguro na safe ang yung proper exit. Okay? Yung proper exit. May mga code yan, proper exit just in case of merong sunog, di ba? Mga sakuna na kailangan mong ma-access yung bintana or sunog. Kailangan masunod yun kasi nga na magamit nyo yun. Sabi nga nung kaibigan ko rin dito, kapitbahay ko na, ano pang hintayin pa ba nila na magkaroon ng sakuna bago nila gawa ng action yan. Ayan. Wala namang against doon. Yung tama lang ang dapat na nasa proseso. Make sure na ligtas sa mga tao. Dahil kapag ganito mga pinapabayaan yan, maraming mga umaabuso. Na-check ba kung ilan ang tao sa bahay?
Kasi sa atin, saray tayo ng or talagang siksikan ang mga lugar, di ba? Sa atin, sa bahay sa Pilipinas, parang ayos lang yan. Pero dito, marami kang marami ikonsidera kasi hindi safe yon kapag napakarami. Siguro hindi nalingid sa kaalaman ninyo nang nangyari ibang mga international students na nagdadamihan sa isang lugar, sa isang kwarto, basement. At yung narinig yung yon, itong masasabi ko sa inyo, narinig nyo sa balita. Narinig nyo lang yun dahil sa balita. Well, it's sad to say na hindi lang sa balita ko yung narinig, kundi sa actual na nakikita ko yon. Hindi dito sa malapit sa aming bahay. Wow, tingnan nyo naman, oh. You gotta see this, di ba? You gotta see this. Iharap ko sa camera, pero may chance na mabasa ito, pero that's okay. Kung yun naman nangyari, that's fine. Ito, you gotta see this. Ganda. And I hope na-justify nito yung ganda ng niebe. Zoom ko nga. Iba talaga pag personal, di ba? Iba pag yung not personal, hindi sa camera. Yan ding puno yan, may kwento ako sa inyo yan. Maganda kwento ko sa inyo na puno na yan. At itong bahay na to, may kwento rin ako sa inyo yan. Kapag handa na ako, ikikwento ko sa inyo. At siguro kakaiba, hindi ordinary ang kwento ko tungkol dyan sa bahay na yan. Okay. Ito si Rudy. Rudy yung pinakandulo dahil na maliit siya. Ito yung hango sa movie na football story. Kaya ng Notre Dame yan eh. Fighting Irish. Check nyo yon. Rudy. Just type Rudy. Ito yung boxwood namin. Velvet to. Ito yung tumataas lang hanggang 30 pulgada. Kita nyo naman, very hardy sila. Typically, nilalagyan ko sila ng cover, pero ngayon hindi ko nilagyan ng cover kasi kung natatandaan niyo nung December, napaka unusual yung weather natin. Usually mataas, mainit, diba? Kumpara sa panahon niya. Kaya hindi ko na nilagyan at alam kong babalik pa rin yung weather, pero dahil sa marami nangyari at sabi ko malaki ka na Rudy, kaya mo yung tigas ng winter, hindi ko na binakuran. As a result, yung kapitbahay namin, hindi rin niya binakuran itong kabila kasi sumusunod yun sa akin kung anong ginagawa ko hindi naman sila marunong mag-harden. Ako naman, syempre natututo pa rin kahit alam nila na marami akong alam, nakaka-tip sila sa akin ng mga gawain kung paano mag-harden. Hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat, kaya mabuti na rin yun. Wow, kikinig niyo ba yung patak ng snow sa aking coverall? Okay, ito na ang patak niya. Well, dito ko na muna tatapusin at siguradong kailangan nila na malinis na yung lugar. Maghintay pa ako ng mga another hour at siguro edit ko to for the meantime habang naghihintay. Kaya at keep kong dry, keep kong tuyo ang aking cellphone dahil
mabibilis ngayon ng mga tao mag-drive. Alright, hanggang dito na lang muna. At another snow day. Marami pa. Ang huling mensahe ko sa inyo, huwag kayo pakakampante dahil hanggang, tulad ng sabi ko, hanggang Abril pa ang mga snow na to, ang taglamig at ang snow, at lang sa ibang parte, lalo na dito sa may prairie kung saan madalas ako may mga kausap na mga kaibigan. Sa inyo, aabot kayo ng Mayo. Pag minalas-malas pa kayo, may snow pa rin sa June. Pero karamihan nun ay maganda ng weather. Pero ang sasabi ko, yung pagpatak ng snow, meron pa yun ng June. Historically, meron. Yung nagsabi sa akin ng mga kaibigan kong farmers na galing dyan sa dyan bahagi ng lugar. Saskatchewan, Alberta, yan. Kasi medyo mataas kayo. Mataas kayo sa amin, north-northwest. At dito naman sa amin hanggang Mayo. Hanggang Mayo. Posible. Pero Abril, nagdidiwang ng lahat. May paraan na ipadating na truck, yung nagsasabi kong windrow service. At papakita ko sa inyo. At nakikinig nyo yun? Hihintayin ko para makita nyo siya. Okay? At kukuhaan natin siya. At that should be fine. Okay? Patayin ko na muna to. You know what? How about pumunta tayo doon, ha? Let's see. Kala nila may worse. Sabi nila may worse pa sa sa hangin, sa balat. Ang sasabihin ko naman, merong worse. Pero yung worse, merong mas masama pa doon. At yun ay yun ay yung basa yung kamay ninyo. Okay? Ito siya. Ayan. Ayan. Kini-clear niya yung daanan kasi ito yung mga hindi nakuha ng yung mga dito. Tuloy ito. Ito hindi nakukuha. So pinipina niya, nililinis niya. Kumbaga sa pag nagpapala tayo, yung tabi-tabi na pinapais na natin. Hindi pala yung windrow service. Kasi gusto ko makita yung windrow service. That's just a tractor. Although tractor yung windrow service, mayroon siyang specially attached na plow na bumababa. Tapos pagkababa, pinupush niya yung snow papunta sa left side ng left side corner ng that's Vicky there. Liliko yan. Left side corner ng garahe. Kapag nakaharap kayo sa garahe, okay? Pag nakaharap kayo sa garahe o sa bahay, left side. Yun ang dito. Hindi kayo magtatapon sa kanan. Kasi, syempre, pagtatawid yung sakyan ninyo, paglalabas na kayo, kailangan makita nyo yung kaliwa. Diba? Let's show you. So, ito yon. Lalabas na kayo. Kapag may bundok dyan ng yelo, hindi nyo makikita yung incoming. Hindi nyo makikita yung darating dito kung may bundok dyan ng yelo. Kaya ang tabon ng snow ay dito. Okay? Yung tractor, ibababa niya yung plow, tapos dediretso siya dito. Pero may kalakaran yon. Length lang ng kotse, na kasyang kumain, isang kotse ang kanyang kiniklear. Kaya ito, dahil ito ay 3 kotse ang kasya, pag maglilinis siya, dito niya ilalagay. Okay? Hindi naman pwede dito at ihinto niya. Di merong berm dito, may palap dito, di ba? May windrow dito, hindi po pwede yun. So dito niya gagawin. Kaya I think that's a stupid stupid service. May mga flaw din, di ba? Flaw. Sabi nga na anak ko, Pla means flower sa kanya. Nung maliit pa sila, flower. Alright. Hindi ko na alam. Pag papastitch ko itong video. At
Hanggang doon na lamang. Okay? At makikita lang tayo sa susunod na video ko. At masasort out ko rin to. I know, masasort out ko rin tong video kung ano ba talaga to. Sa ngayon, masaya ako at ginagawa ko naman content ang gusto ko. And wala akong pressure sa iba. At kung ano yung naising ko lang. Kung sipagi mag-upload o minsan ng 1 week, a week or so, that's fine. Masaya komportable ka at walang dumidikta sa'yo. Di ba? Yun ang pinakamaganda sa lahat. Alright, hanggang dito lang muna. Hanggang sa muling video. Bye-bye. Bye-bye. Bye.